Bukas mismo darating yung first batch na umuwi from Israel. 17 persons na ayaw na doon. 17 Pilipino mula sa Israel uuwi na bukas ng Pilipinas. Libu-libong tao sa Gaza, kabilang ang 78 Pinoy, nag-iintay sa pagbubukas ng Rafah border crossing. Makakapag-file tayo ng kasong murder in relation sa Republic Act 11053, yung Anti-Hazing Law of 2018, na kung saan ito ay may parusa na habang buhay na pagkakulong at 3 million pesos na fine. Estudyante ng Philippine College of Criminology patay umano sa hazing sa Quezon City. 4 sa 12 suspect hawak na ng mga otoridad. Transportation Secretary Jaime Bautista nagsampa ng reklamong libel sa DOJ laban kay Manibela Chairman Marbal Buena at isang mamamahayag. Wala kaming pambili ng bigas. Gutom lang, pare-parehas. Kaya hindi na rin kami sumama. Ilang tsuper na sumama sa strike kahapon, balik pasada na ngayong araw. Mga nagrally padadalhan ng show cause order ng LTFRB. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. 17 Pilipino mula sa Israel ang nakatakdang umuwi na ng Pilipinas bukas, araw na Miyerkules, October 18. Samantala, hindi pa rin tiyak kung kailan makatatawid sa Rafah border crossing ang libo-libong taong naiipit ng gulo sa pagitan ng Israel at Gaza, kabilang ang nasa halos 80 Pilipino ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bukas mismo darating yung first batch na umuwi from Israel. 17 persons na ayaw na doon dahil either na economic problem or kasama dyan yung mga konting na-evacuate from the south, ayaw na tumira doon. Darating na sa bansa bukas araw ng Miyerkules, October 18 ang first batch ng mga Pilipinong nagpasaklolo sa Philippine government upang makabalik ng Pilipinas mula sa Israel. Batay sa ulat ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nasa 35 mga kababayan sa Israel ang nanghihingi ng tulong para sa repatriation o pag-uwi sa bansa. Sa uling datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, 3 OFWs ang kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng Hamas militants. 3 pa ang unaccounted for o walang kontak ang mga kamag-anak at Philippine authorities. Hindi naman malinaw kung kailan makakatawid sa Rafah border crossing ang libu-libong taong naipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Gaza. Kabilang dito ang nasa 78 mga kababayang nagpalista na para mai-repatriate. Nagpapatuloy ang diplomatic efforts upang mabuksan ito at mai-evacuate ang lahat ng foreign passport holders, kabilang na ang mga Pilipino. Oras na makalabas ng Gaza at makatawid sa Egypt, bibilang lamang ng ilang araw bago sila tuluyang maiuwi sa Pilipinas. Ang worry natin, hindi po yung corridor, pero ganong katagal sila ipoprocess dun sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasubmit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mananatiling prioridad ng gobyerno ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa Gaza na naapektuhan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Subalit batay sa United Nations, walang progreso sa nangyayaring negosasyon hinggil sa pagbubukas ng Rafah crossing. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bisitahin ni US President Joe Biden ang Israel bukas, araw ng Miyerkules. Makikipag-usap siya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang bigyan diin ang karapatan na depensahan ang bansa. Ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken, i-reaffirm ni President Biden ang kanyang pakikisa sa Israel na inaasahang maglulunsad ng malawakang ground assault sa Gaza.
Formal nang naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista laban sa presidente ng Manibela na si Mar Valbuena, gayon din sa journalist na si Ira Panganiban. Ito ay matapos na paratangan si Secretary Bautista na umano'y sangkot pa rin sa issue ng korupsyon sa loob ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nandito ako kanina para mag-file ng complaint. Nag-file ako ng libel charge against two people. One is si Mar Valbuena at saka si Ira Panganiban. Sinampahan ng reklamong cyber libel ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang leader ng transport group na Manibela na si Mar Valbuena. Nag-ugat ito sa akusasyon ni Valbuena na tumanggap umano ng pera o suhol si Secretary Bautista kapalit ng pag-aproba sa mga transaksyon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Bukod kay Valbuena, kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang mamamahayag na si Ira Panganiban na nagparatang rin umano ng korupsyon sa kalihim. Marami silang accusations na ako daw ay tumanggap ng pera, suhol, which hindi naman totoo. Kaya gusto ko lang protektahan yung aking pangalan na inalaga ako for almost 45 years. Ayon pa sa kalihim, hindi niya papatulan ang panawagan ni Mar Valbuena na magbitiw siya sa pwesto dahil sa mga paratang nitong katiwalian laban sa kanya. Bakit ko naman papatulan yung request ni Valbuena? Napaka-irresponsabling transport leader yan. Kaya nga nag-file ako ng kaso against him. Samantala, sa isang official statement na inilabas ng Manibela, sinabi ni Valbuena na pawang harassment at pang-aabuso sa kapangyarihan ang reklamong inihain ni Secretary Bautista laban sa kanya. Sinabi nito na handa niyang harapin ang reklamo laban sa kanya at naniniwala na paraan lamang ito ng opisyal upang patahimigin siya gaya ng nangyari sa whistleblower na si Jeff Tumbado. Dumipensa naman ang mamamahayag na si Ira Panganiban sa reklamong isinampa laban sa kanya. Sa isang mensahe, iginiit nito na wala siyang ideya sa mga sinasabi ni Secretary Bautista at naninindigan na ginagawa lamang niya ang trabaho bilang mamamahayag. Nauna nang ipinablatter ni Mar Valbuena sa CIDG ang kalihim ng DOTR dahil sa umano'y pagbabanta nito ng pagsasampa ng kaso laban sa transport leader. Nag-ugat ang issue matapos ibunyag ng dating empleyado ng LTFRB na si Jeff Tumbado ang umano'y korupsyon sa loob ng ahensya kung saan sangkot aniya sina suspended Chairman Teofilo Guadis at maging si Secretary Bautista at dalawa pang kongresista. Subalit kalaunan ay binawi rin nito ang kaniyang mga paratang at sinabing nabigla lamang siya at nagkamali sa kaniyang desisyon. Sa ngayon ay ipinauubaya na ni Secretary Bautista sa National Bureau of Investigation ang kaso ni Tumbado. Ayon pa sa kalihim, sa ngayon ay may hawak na silang inisyal na report hinggil sa isinasagawang investigasyon laban kay Guadis at kanyang dating executive assistant. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos makiisa sa isinagawang transport strike kahapon, bumalik na sa pamamasada ngayong araw ang ilang jeepney drivers sa pangamba na wala silang kikitain para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Samantala, padadala naman ng show cause order ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga tsuper na sumama sa welga kahapon. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala kaming pambili ng bigas. Wala. Isa lamang si Jaime Del Rio sa mga jeepney driver na hindi bumiyahe kahapon bilang pakikiisa sa isinasagawang tigil pasada ng grupong Manibela. Naniniwala siya na mayroong mga polisiya na dapat baguhin sa ipinatutupad na PUV modernization program ng gobyerno. Pero imbis na magtigil pasada ng 1 linggo gaya ng panawagan ng kanilang national president na si Mar Valbuena, ibinyahe na ni Mang Jaime ang kanyang jeep ngayong araw sa pangambang abuti ng gutom ang kanyang pamilya. Gaya ni Mang Jaime, ganito rin ang katwiran ng kapwa tsuper na si Ronald Castro na hindi rin pumasada kahapon.
Wala kaming pambili ng ano eh. Bigas, wala kaming panggastos pang ano sa estudyante ko, yung wala pambaon. Tuloy na. Tuloy ang biyahe. Halimbawa, isang linggo tigil pasada, kaya nyo ba yun? Ay, wala na. Di na kaya yun. Mahirapan na rin. Dahil? Gutom na kami. Gutom na pamilya. Wala nang biyahe. Pero kahit balik pasada na ang ilang jeepney driver ngayong ikalawang araw ng transport strike, iginiit pa rin ng Manibela na apektado pa rin ng tigil pasada ang mayorya ng mga syudad sa Metro Manila. Sa Facebook page ng Manibela, ipinakita pa nito ang ilang mga video ng mga pasahero na wala umanong masakyan dahil sa epekto ng transport strike. Pero ang mga jeep na may rutang Monumento at Malabon, tuloy ang pamamasada ngayong araw. Ayon sa kanila, bagaman tutol din sila sa napipintong jeepney phase-out at sa deadline ng consolidation sa December 31, hindi nila kakayanin kung papaabuti ng isang linggo ang kanilang tigil pasada dahil wala silang ipambibili ng pagkain para sa pamilya. Gutom lang, pare-parehas. Kaya hindi na rin kami sumama. Hindi, obligado, wala talaga kasi wala kaming biyahe. Mahirap, wala kaming kainin eh. Wala rin pera para minto ng biyahe. Siyempre pag hindi bumiyahe, wala rin kita. Ang driver ng jeep isang beses, dalawang beses lang na hindi makabiyahe, wala nang pera yan. Ayon sa LTFRB, sa ngayon iniimbestigahan na nila kung sino-sino ang mga driver at operator na sumama sa transport strike kahapon at padadalhan ito ng show cause order. Paliwanag ni LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, obligasyon kasi ng mga pampublikong transportasyon na may lehitimong prangkisa na magserbisyo sa mga pasahero at bumiyahe sa kanilang mga ruta. Alam niyo po yung franchise may kaakibat po yan na responsibilidad at terms and conditions pag iyan po ay binibigay sa ating mga operator. Ito pong transport strike, isa yan sa pinagbabawal doon sa kanilang terms and conditions. At kung mayroon man pong makita o information na nakuha ito sa 2 araw na ito, ang LTFRB ay pwede po silang imbestigahan at isi-showcase po sila ng LTFRB. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta para sa patuloy na pagpapalakas ng kapabilidad ng Philippine Coast Guard sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ng PCG kay Pangulong Marcos na patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The Philippines is lucky as we have many friends around the world and marami sa ating mga kaibigan na karatig bansa at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast Guard. Tuloy-tuloy ang pagpapakita ng lakas at puwersa ng China laban sa mga tauhan ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea. Kamakailan lang tinangka na naman nilang harangin ang resupply mission ng Philippine Navy sa BRP Benguet sa Rizal Reef. Ngunit sa kabila ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng Pilipinas lalo na sa usapin ng maritime dispute sa China, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may ibang mga bansa na tumutulong para mapalakas ang kapabilidad ng Philippine Coast Guard. Ito ang ipinahayag ng Pangulo sa pagdalo sa 122nd Founding Anniversary Celebration ng PCG. Bilang suporta ng pamahalaan, ayon kay Pangulong Marcos, magdadagdag ng barko para sa Coast Guard upang lalong mapalakas ang pagbabantay nito sa teritoryo ng bansa. We are seeing there the 40-foot vessel that's made in Cebu. Yan ang isa sa ating mga idadagdag natin. We will eventually have 40 of them and that will give us an increased capability. Sa kanya naman talumpati, muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang suporta ng kanyang administrasyon para sa modernisasyon ng PCG. Be assured that this administration firmly stands with you in your plans and efforts to improve, expand, and modernize the capabilities and services so that you may better contribute to the security and welfare of our people and of the nation. Tiniyak naman ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na walang isusukong kahit 1 pulgada sa teritoryo ng bansa. Despite the great danger of operating in the West Philippine Sea, we continue to fulfill our mission of ensuring
our country will not let go even a square inch of its territory to any foreign power. Una na ring sinabi ng National Security Council na hindi matatakot at magpapatinag ang ating mga tauhan upang bantayan at protektahan ang ating teritoryo at mga mangingisdang Pilipino. The Permanent Court of Arbitration has already invalidated China's claim over the entire South China Sea. Wala daw pong basihan. So, ang Pilipinas po ang may karapatan na mag-enforce ng mga batas, whether international law or domestic law sa West Philippine Sea. So, sa ngayon po, tuloy-tuloy lang po ang gagawin ng Pilipinas. We will continue to resupply our people and we will continue to support our fishermen na nangingisda sa West Philippine Sea. Samantala, pinangunahan rin ng Pangulo ang paggagawad ng parangal sa Coast Guard personnel na nagpakita ng kanilang kabayanihan sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Kabilang sa binigyan ng award ng nagputol ng Chinese Coast Guard rope barrier sa Bao de Masinloc. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patay sa hazing ang isang fourth-year criminology student ng Philippine College of Criminology matapos sumailalim sa initiation rites. Hawak naman ng Quezon City Police District ang 4 sa 12 suspect na sangkot sa krimen. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Na-identify natin yung 4 na suspects na nandito na sa ating kustudiya at sumasailalim sa masusing investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Unit. At sa kanilang pag-iimbestiga ay meron pa tayong na-identify na iba pang maaaring kasama doon sa sinasabing initiation rites. Bugbog at paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ng 25 anyos na estudyante ng Philippine College of Criminology na si Aldrin Larry Chua Bravante nang sumailalim sa initiation ng grupong Tau Gamma Phi kagabi. Base sa inisyal na ulat, nakatanggap ng tawag ang Manila Police District bandang alas 7 kagabi mula sa Chinese General Hospital matapos dalhin doon ang isang lalaki na walang malay at may mga sugat sa katawan. Ngunit idineklara na itong dead on arrival ng mga doktor. Naabutan ng mga pulis sa ospital ang 2 sa mga frat men na nagdala sa biktima at kaya agad na isinama sa police station. Kaninang madaling araw naman, kusang sumuko sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group Quezon City Field Unit ang 2 pang suspect. Ngunit nabatid na hindi lamang 4 kundi 12 ang suspect na nakilala ng Quezon City Police District sa nangyaring hazing. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, mayroon pa mga jando sinang hinahanap. Payo nito sa iba pang suspect, magkusa na ring sumuko sa mga otoridad. Doon sa iba pa sa ngayon ay wala pa tayong surrender feelers, no? Pero tuloy ang pakikipag-ugnayan natin doon sa ibang mga miyembro na nasa kustodiya na natin, na tawagan yung kanilang mga kasamahan na kasali dito sa initiation rites at sila ay sumuko na dito sa ating kapulisan ng Quezon City sapagkat hindi titigil ang pamunuan ng Quezon City Police District sa nahanapin sila, tugisin sila at panagutin sa batas at nasa ganoon mabigyan natin ng hustisya yung biktima. Pinuntahan din ni General Maranan ang lugar kung saan nangyari ang hazing. Ipinahanap na din ito ang paddle na itinapon umano ng mga suspect sa ilog. Base nga sa ating nakita, tagun-tago nga yung lugar, no? At ang kabutihan naman nun, maraming mga testigo tayong natanong dito sa paligid na nagbibigay ng impormasyon. Although pa kaunti-kaunti, pero malaking tulong na rin yun para mabuo natin yung pangyayari. Dito sa abandonadong gusali na ito sa bahagi ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City, sinasabing isinagawa umano ang initiation rites kay Aldrin Bravante. Dito siya sinasabing pinagpapalo at pinaso ng sigarilyo sa dibdib at kamay na siya umano naging sanhi, kaya't nahirapan siyang huminga at nawala ng malay. Makakapag-file tayo ng kasong murder in relation sa Republic Act 11053, yung Anti-Hazing Law of 2018, na kung saan ito ay may parusa na habang buhay na pagkakulong at 3 million pesos na fine. Nanlulumo naman ang pamilya ng biktima sa sinapit ng kanilang anak. Talagang wala na ho, puro paso, talagang may kagat,
Talagang... Totally violent. Pagdating mo sa ospital, wala na talagang buhay, sabi ng doktor wala na nano pa nila sinusurvive pero wala na talagang nangingitim na yung mga tama niya sa katawan niya. Base naman sa salaysay ng barangay official ng Santo Domingo, sa pag-roving nila kagabi, nakita niya ang nasa 20 kabataan na nagiinuman sa lugar, subalit hindi niya alam na may hazing nang nagaganap. Yun na, nagiinuman lang. Nakita ko. Nakaupo sa mga motor, may babae pang isa. Nakita ko. Sakala ko nga may birthday. Dahil sabi ko, ba't ang daming tao dito? Mariin namang kinukundina ng PCCR ang nangyari sa isa nilang estudyante na tinawag nilang isang heinous crime. Hindi nila kinikilala ng eskwelahan ang anumang organisasyon na gumagawa ng mga bayolenteng gawain na taliwas sa itinuturo ng PCCR. Makikipagtulungan din nila ang PCCR sa isinasagawang investigasyon ng pulisya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Bravante. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nababahala na ang ilang mambabatas sa sunod-sunod na insidente ng hacking sa mga website ng ilang ahensya ng gobyerno. Mismong ang website din kasi ng Senado, sinubukan ding pasukin. Ito ang balita ni Harleen Delgado. But fortunately for us, na-mitigate naman lahat. So, walang nag-succeed dun sa mga requests which the application considered as malicious. Nakatanggap din umano ng spike of attacks ang website ng Senado noong linggo, kasabay ng defacement ng House of Representatives website. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., bandang tanghali ng October 15 nang nakapagtala ang kanilang anti-hacking software ng mataas na traffic sa Senate website. Batay sa IP addresses, posibleng galing nila sa mga bansang Germany, United States, Vietnam at sa Pilipinas ang malicious requests. Mostly actually for bot. Spoofed IP addresses, probably Europe. Maybe they're not really from Germany. Using VPN. Napigilan naman anya ito at walang confidential na datos ang nakuha. Tingin nila, bragging rights lang din ang habol at mapapala ng mga hacker. It's essentially just them trying to vandalize or putting graffiti in the homepage or the denial of service. The only possible private data that they can mine would be our email server. But none of our senators, as of the present moment, use our email servers. So it will not be compromised at all at this stage. Nababahala na tuloy ang ilang senador dahil baka mas lumalim ang nangyayaring hacking sa mga ahensya ng gobyerno at madamay pati ang ilang kritikal na serbisyo sa publiko. Kaya kailangan nilang suportahan ng enforcement ng gobyerno kontra hackers at kabilang na riyan ang paglalaan at tamang paggamit ng confidential funds. Kahit na website lang ang dinideface o ina-attack nila o kinukuha lang yung mga pangalan, pero tingin ko, umpisa pa lang to sa mas malalim pang mga makikita natin problema. Sa pakikipag-usap ko sa mga kaibigan natin na nasa IT industry, na tingin rin nila na merong parang concerted effort to, na meron talagang sinasadya at tinetesting yung capability ng ating gobyerno. Napakalaking irony that the biggest issue now is people want to know saan ginagamit yung confidential funds. On the other hand, things that have to be confidential, like your health records, are now being hacked and exposed to the public. So parang baliktad ata mundo natin. Si Senator Grace Poe nanawagan na sa Department of Information and Communications Technology o DICT at concerned agencies na matugunan na ang anyay hacking spree at huwag nang hintayin na masundan pa ng panibagong data breach. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva muling binigyang diin na dapat palakasin ng gobyerno ang cybersecurity measures nito. Una nang nangako si Senator Villanueva at Senator JV Ejercito na ilalaban nito na maibalik ang confidential funds ng DICT para sa 2024. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isinara muna uli ng House of Representatives ang opisyal na website nito matapos na makadetect ng kahina-hinala at hindi pangkaraniwang activities. October 15, araw ng linggo na magkaroon ng hindi otorisadong access at defaced ang front page ng website. Hapon naman ng Lunes, October 16, nang maibalik ang operasyon nito. Gayunman, ngayong araw, October 17, kinailangan itong i-down mismo ng Kamara bilang precautionary measure at mapaigting pa ang cybersecurity measures nito. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang nasa likod ng cyber attack. Merong mga attempts na naman. May mga suspicious activities ulit. So, ang ginawa namin ngayon, sinarado muna natin, sinarado natin temporarily until we're sure na legit yung mga nag-a-access ngayon, Parang naging hit na yung website natin. Dati walang nag-a-access ngayon, ang dami. Meron pang from other countries, Pinangangambahang mauubos na sa loob ng 24 oras ang iba't ibang supply sa Gaza ayon sa World Health Organization. Nagpadala pa rin ng humanitarian aid ng ilang bansa dito bagaman hindi sigurado kung kailan ito makakapasok. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. فيما يخص المستلزمات الطبية قاربت على النفاذ لدرجة أنه الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات أصبحوا الآن بيدهم أمر إصدار شهادة الوفاة للمصابين. يعني بدأوا يعملوا أولويات للمرضى الذين يصلون إلى هذه المستشفيات بسبب الزحام الكبير. لا خيارات لديهم، إنما فقط عمل أولويات للإصابات والمرضى للتعامل معها ويتركوا الحالات الباقية. 24 na oras na lang nalalabi bago ang isang humanitarian catastrophe sa Gaza. Ito na lamang ang natitirang panahon bago maubusan ng tubig, kuryente at fuel ang Gaza Strip ayon sa pahayag ng World Health Organization. Resulta ito ng pagtanggi ng Israel na makarating ang tulong para sa mga sibilyan na nasa Gaza 10 araw matapos simulan ng Hamas ang pag-atake sa Israel. نقول عامة كليات فيش فيها منطقة آمنة لأي إنسان ولا لأي حيوان ولا لأي حجر ولا لأي بشر. أنا من هان من المعبر واقفة بالمعبر، أنا دخلت السفارة الدنماركية على أساس كلياتها تتدخل على هذا الأساس إنه يشوفوا وضع حل مجرد بس فتح معابر، ما بدنا أكتر شيء. المعابر تمها مفتوحة للأدوية للعلاج للمستشفيات، المستشفيات فاضية من العلاج، الأدوية فاضية من الكهرباء من الديزل من السولار من الغاز، يعني فيش حالة إنسانية. الحيوانات هان ما هي عايشيتها. الناس هنا بالكاد يحصلون على الماء والغذاء. نحن هنا في منطقة حدودية مقطوعة، أيضا منطقة خطرة، المعبر مهدد بالقصف، ونتمنى من المجتمع الدولي إذا سفاراتنا لا تستطيع التدخل لحمايتنا، نتمنى من المجتمع الدولي، نتمنى من أخوتنا في مصر التدخل لتوفير الحماية لنا. Inaasahan umano ng United Nations na magkakaroon ng temporary ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas kahapon upang makadaan ang delivery ng humanitarian aid sa Rafah, border crossing sa Egypt. Subalit ayon sa Cairo, hindi naging matagumpay ang pakikipag-usap nila sa Israel. Bagaman walang kasiguraduhan na makakarating ang tulong, nasa 8 eroplanong may dalang tulong sa Gaza mula sa Turkey, United Arab Emirates, Jordan at Tunisia ang dumating sa Sinai El Arish Airport nitong mga nakaraang araw. Bukod dito, mayroon ding mahigit 100 truck itong kasunod ayon sa Egyptian Red Crescent. Sa ngayon, hindi pa sigurado ng mga organisasyon kung kailan magbubukas ang border ng Gaza upang makapag-abot ng tulong sa mga sibilyan na nasa loob ng Palestinian enclave. Ayon naman sa Hamas Controlled Health Ministry sa Gaza, nasa 2,750 na ang nasawi at 9,700 ang sugatan sa Gaza. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 5 tao ang napaulat na nasawi sa Northern Thailand ngayong linggo dulot ng mga pagbaha at patuloy na pagbuhos ng ulan. Inaasahan naman ng Thai Meteorological Department ang pagdating pa ng malalakas na ulan sa rehiyon.
Mula nang magsimula ang monsoon season sa Thailand noong Setyembre, mayroon ng 23 tao ang nasawi at 33 tao naman ang sugatan sa bansa. Samantala, nag-issue naman ang mga otoridad ng flood warnings para sa 32 provinces kasama ang Bangkok at Phuket. Dalawang Chinese jets ang nagtangkang humarang sa isang Canadian military plane na nag-ooperate ng misyon upang ipatupad ang sanctions sa North Korea. Sinabi naman ng Canada Defense Department, ito ay pagiging agresibo at mapanganib. Ito ang balita ni Daryl Angeles. Hindi katanggap-tanggap, mapanganib at kawalan ng pag-iingat. Ganito inilarawan ni Canadian Defense Minister Bill Blair ang pagharang ng Chinese military jets sa kanilang military plane sa bahagi ng international waters malapit sa coast of China. Dumating ang Chinese jets 5 metro ang layo mula sa eroplano na bahagi ng operasyon ng United Nations o UN upang ipatupad ang sanctions laban sa North Korea. Pagiging agresibo at hindi kinakailangan sa layunin ng misyon ng paglipad kung ituring ni Major General Ian Huddleston ang nangyari. 2 Chinese jets ang patuloy na humarang sa Canadian plane sa loob ng maraming oras sa mahigit 8 oras na misyon. Ayon naman sa Defense Department ng Canada, hindi ito ang unang beses na ginawa ng Beijing ang ganitong interception. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumating sa Beijing, China si Russian President Vladimir Putin upang makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping. Lain itong ipakita ang tiwala at ang no-limit partnership ng dalawang bansa sa gitna ng paipaggera ng Russia sa Ukraine. Dadalo si President Putin sa opening reception ng forum at makipag-usap sa mga leaders ng Vietnam, Thailand, Mongolia at Laos. Huling binisita ni Russian President ng China noong Beijing Winter Olympics taong 2022. Simula na sa darating na Huwebes, October 19, ang campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Muli naman, nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC kung ano ang pwede at bawal gawin sa pangangampanya. Ito ang balita ni Dante Amento. May nilabas po kaming guidelines kahapon sa lahat ng mga election officers namin. Hindi po kami mag-aatubili na magtanggal ng campaign materials nyo. Sumunod sa mga panuntunan, ito ang mahigpit na bilin ng Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia 2 araw bago ang simula ng election campaign period. Ayon kay Chairman Garcia, may inilabas na silang panuntunan sa mga maari at hindi pwedeng gawin ng isang kandidato sa pangangampanya. Alinsunod sa memorandum ng COMELEC na inilabas kahapon, maaring gumamit ng social media pero may limitasyon sa dapat lamang gastusin ng isang kandidato na 5 piso bawat botante. Papayagan din ang pagsusuot ng kandidato at 5 staff nito ng t-shirt na may larawan ng kandidato. Subalit una nang sinabi ng COMELEC na iwasan na itong gawin ng mga supporter. Maaari kasing ground ito ng vote buying dahil sa guidelines ng COMELEC na bawal ang pamimigay ng t-shirt at iba pang bagay na may halaga tulad ng bowlers, pamaypay at panyo. Bawal po tayo magpakain before, during, or even after the conduct of a meeting, of a rally. Huwag na po natin sanayin na pinapakain natin dahil po vote buying po yan. Bawal din ang mga campaign poster na lagpas sa 2 by 3 feet ang laki at hindi sa common poster areas nakalagay. Binigyang din ng COMELEC napakaliit lang ng isang barangay at kaya itong ikutin ng isang kandidato kahit isang araw lang, kaya walang dahilan na gumawa pa ng bawal. Pero kung nasa private property yan, mas malaki pa sa bahay yung mismong campaign material, susulatan po namin kayo, ipapatanggal namin sa inyo. Bahala kayong kumausap sa may-ari po ng bahay o may-ari ng property. Tiniyak ng komisyon lahat ng bawal o illegal na aktibidad ay agad nilang aaksyonan tulad ng pagbabaklas ng illegal campaign materials. Paalala din ng COMELEC sa local government units officials na posibleng sumausaw sa pangangampanya. Maaari pa rin silang habulin sa pamamagitan ng kasong administratibo, lalo na kung masasangkot sa mga paglabag sa batas, gaya ng vote buying. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nakadeploy na sa Masbate ang karagdagang puwersa ng Philippine Army upang magbantay sa seguridad sa darating na barangay at SK elections. 6 na lugar sa probinsya ang tinukoy na areas of concern dahil sa matinding labanan sa politika at dahil sa presensya ng mga rebeldeng komunista. Ito ang balita ni Jerry Galicia. May areas tayo na may joint deployment and merong 3 kumpanya ng AFP yung pinadala, so parang augmentation force to ensure that we will have peaceful elections. Nasa Masbate na ang karagdagang puwersa ng militar upang tumulong sa pagbabantay sa seguridad para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30 sa 3 isla ng Masbate. Ito ay upang maiwasan ang anumang karahasang maihasik na maarmadong grupo at rebeldeng komunista para tangkay guluhin ang halalan sa probinsya. Meron din po yung counterpart niyo sa police, meron din augmentation force, pero not as many as those ng sa AFP. So, mas madami hindi hamak yung sa AFP. Tinignan natin yung mga areas na merong presence ng armed groups. So talagang bubuhusan po ng person ng AFP at saka PNP. Itatalaga ang mga sundalo bilang augmentation sa PNP personnel, partikular sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga upland barangays. 6 na barangay naman ang tinukoy na may mainit at tunggalian kabilang sa areas of concern sa katatapos lamang na Provincial Joint Security Coordinating Council kaninang umaga. Ito ay ang Barangay Puro at Lanang sa bayan ng Aroroy, Ubungan Daku sa Masbate City, Gabi sa Baleno, Daraga sa bayan ng Placer at sa bayan ng Uson ang Barangay Bonifacio. Karamihan sa mga ito ay may mga presensya pa ng rebeldeng grupo o New People's Army at may matinding political rivalry. Sa ngayon po is manageable naman po siya at unti-unti naman na nakikita ng ating mga kababayan na yung pag-deploy ng pwersa ng kapulisan at yung AFP ay napapatuloy yung ating kapayapaan din sa lugar. At titiyakin po natin na kahit sa eleksyon, magdadagdag pa tayo ng tao para siguraduhin maging maayos itong eleksyon na ito. Ang bubuhusan po namin ng pwersa ay yung mga gidas, yung mga geographically isolated and disadvantaged areas na may mga presensya ng mga komunistang grupo. Yung aming counterpart po, yung Philippine National Police ay nandito sa mga lungsod. Sila nakadeploy. Samantalang yung aming tropa ay nasa kabundukan po. May inilan naman isang team ang PNP SAF o Special Action Force para sa bayan ng Aroroy. Nakadeploy naman dito ang 96 Infantry Battalion habang sa bayan ng Uso naman ang 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Nagpaalala ang pamunuan ng Masbate Police Provincial Office sa mga kababayan nating Masbateño na bumuto na naaayon sa pasya ng puso at huwag magpadala sa udyok na iba kapalit ang pera. Sa mga kababayan ko sa Masbate, mga voters natin, bumuto po kayo ng naayon sa inyong kalooban. Huwag po kayong iwasan po natin magkautang na loob sa mga politiko. Kasi tayo din ang makikinabang pagdating ng panahon kung sino ang bubutuhan natin na from the heart. Meaning to say, hindi tayo nagpapabayad, huwag kayong magpabayad, huwag kayong magpa-intimidate. Kung sino yung gusto nyong iboto, yun po ang butuhan natin. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Isang buntis na nakararanas ng pananakit ng tiyan at pagdurugo ang sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team sa Butuan City. Nirespondihan din ng grupo ang isang aksidente sa lungsod kung saan 3 ang sugatan matapos mabangga ng motorsiklo ang isa pang motorsiklo na nakaparada sa tabi ng kalsada. Ito ang balita ni Hazel Fersas. Go ahead, Obsen, please. Yeah, sir. Pwede na ay info sa amuan na kung may babae din sa may Ampayon Elementary School. Nagkatubo. Possible nag-bleeding kanya. Pwede ba natin ma-respondihan, sir?
Kopya ma'am. Padulong mi sa kuan ma'am area ma'am. Roger, mo call back mi sir sa dugang information sir. Copy. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babaeng buntis na nakaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan at pagdurugo sa Purok 2-B, Barangay Ampayon, Butuan City. Naabutan ng team ang babae na nakaupo sa labas ng kanilang tahanan na iniinda ang pananakit ng kanyang tiyan. Agad namang nagsagawa ng assessment ang team sa kalagayan ng babae. Napag-alamang bago pa man nangyari ang nasabing pananakit ng tiyan, ay nakaranas na ito ng spotting 1 linggo na ang nakalipas. Maselan umano ang pagbubuntis ng babae, kaya pinayuhan ito ng kanyang doktor na bumalik sa hospital kung magpapatuloy pa rin ang pagdurugo. Afterwards, nagbigan siya sa iyang doktor, nag-check up, kaya nag-spotting daw siya. Dito na bawaan niya, siya. Nagbigan daw siya sa doktor na once kusog ang dugo, pinahanglan admitted siya kay sensitibo siya. Ito niya, sige na ako sa dipaloa, bukuha na ang inuwan, naundang na bagong dugo. Kinilala ang babae na si Chini Juan, 30 years old. Dinala ng UNTV Rescue si Chini sa Butuan Medical Center para sa kaukulang atensyong medikal. Pinakabuok ang involved niya na pasyente yan, ma'am? Possible, ma'am. Diba, ma'am? Ano sa gender niya, ma'am? Kasi kami paano gender, patulo pa mo gusto PNP, dahil wala yung nakasabit ko sa mother. Happy, ma'am, proceeding na may sa area. Isa pang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Butuan CDRRMO Operations Center kaugnay sa motorcycle accident sa Barangay Libertad, Butuan City. Nabangga ng isang motorsiklo ang isa pang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kinilala ang rider na si Alfie Villagracia, 26 years old, at angkas nito na si Linus Villanueva, 23 years old. Nagtamo si Villagracia ng hiwa sa kanang kilay, pananakit at pamamaga sa kanang balikat at gasgas sa kaliwang likod ng balikat at paa nito. Sugat naman sa iba't ibang bahagi ng katawan at mukha at pananakit ng ulo ang natamo ni Villanueva. Parehong binigyan ng rescue team ng paunang lunas ang 2 sugatang sakay ng motorsiklo. Ayon sa isang residenteng nakarinig ng pangyayari, isang malakas na kalabog ang narinig niya habang nasa bahay ito. At nang tignan ay nakita niya ang 2 motorsiklo na parehong natumba na nasa kalsada. Agad niyang nilapitan ng mga biktima at nang makita ang kalagayan nila ay tumawag na ito ng tulong sa police station. Ako sa balay na mo, mamanya nakadungog ko, kusog nga paka. Nga murag nini ago nga tao, ba mo itong nagdali-dali kong dagan. Pagtanaw na ko kay naghapa na gid sa kuan, luoy kayo. Matapos ang pagbigay ng paunang lunas sa 2, ay hinatid na ng team sa Agusan del Norte Provincial Hospital si Villagracia. Samantala, ang Bureau of Fire Protection Rescue Unit naman ang naghatid sa hospital kay Villanueva. Ang nakabangga naman nilang rider ay nagtamo din ng sugat, ngunit ang mga pulis na ang tumulong sa kanya. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Naobserbahan ng Pag-asa ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa dagat Pasipiko. Lumalaki rin ang posibilidad na lalo pang tumindi ang pag-iral ng El Nino. Ito ang balita ni Ray Pelayo. So, ibig sabihin, medyo mas uminit pa ng more than 1 degree centigrade yung ating temperature. At ito ay posible pong maging strong pa ang El Nino. Posibleng umabot sa pinakamataas na yugto ang umiiral na El Nino ngayon. Ayon sa Pag-asa, mag-uumpisa ng maramdaman ang epekto nito sa bansa kung saan may mga lugar na bawas ang dami ng ulang mararanasan kumpara sa mga taong walang El Nino. Pero sa unang bahagi ng 2024 ay mas matindi pa ang posibleng maranasang tagtuyo. Nakikita po natin na by end of March, so dito more than 40 provinces
might experience meteorological drought. Ayon sa Pag-asa, magagamit pa rin naman ang damit na pangginaw dahil sa pag-iral ng amihan pero di gaanong kalamigan ng panahon. On the average, medyo nakikita natin na warmer than usual yung ating amihan season in general. Pero makakaranas pa rin tayo ng mga tinatawag na cold surges, lalong-lalo na pagdating ng January, February season. Bago matapos ang taon, ay nasa 4 hanggang 5 bagyo pa ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Usual track po ng ating mga bagyo is dito during this time of the year is yung far south ng Luzon, dyan din po sa may parte ng Visayas as well as dito sa northern part ng Mindanao. Ayon sa Water Resources Management Office, sa ngayon ay wala pang problema sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kaninang umaga ay nasa 206.83 meters ang level ng Angat Dam. Kailangan lamang na mapaabot ito sa 207 meters sa katapusan ng Disyembre para matiyak na sapat ang supply ng unang 3 buwan sa 2024. Ayon naman sa Department of Agriculture, malaking tulong sa agrikultura kung madadagdagan ang pondo ng National Irrigation Administration. More than 1 million hectares pa yung irrigable na hindi pa irrigated, and yung pace ng level of irrigation ng NIA, it will take them several years para matapos. So itong additional na budget ay makakatulong para una labanan ng El Nino. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Isang refleeting program ang ipinapanukala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para mapalakas ang pagpapatrolya at pag-asiste sa mga mangingisda, partikular na sa West Philippine Sea. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni BIFAR Director Demosthenes Escoto na karamihan sa kanilang patrol vessels ay luma na at kailangan ng i-repair. Layo ng ahensya na magkaroon ng tatlong bagong vessels kada 2 taon. Ang isang 50-meter patrol vessel ay nagkakahalagaan niya ng 150 hanggang 200 million pesos. Magagamit ito para mag-supply ng langis sa mga mangingisda at iba pang logistics, pati na sa relief operations tuwing kalamidad. Payo naman ni Senator Cynthia Villar, dito na lang gamitin ang panukalang 50 million pesos intelligence fund ng Department of Agriculture, bagay na suportado naman ni Senator J.V. Ejercito. Hindi ba merong si Senator Tulfo, kino-question nyo yung inyong intelligence fund? Sana sinabi mo na lang, gagamitin na lang natin pambili ng vessel sa West Philippine Sea. So that's for protection, di ba? Hindi na niya maku-question yun kasi for Philippine Seas to protect our fishermen. Pwede natin dalhin yun doon. Yung intelligence man, baka pwede rin lagyan yung konti yung BIFAR because they are also being used, would support this. Because I think our fishermen, our Filipino fishermen, has to take advantage of our marine resources, hindi po yung bayuhan. Epektibo ang dagdag singil sa mga toll plaza sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX ngayong araw. Samantala, ititigil muna ang dry run sa cashless transaction sa NLEX bago matapos ang buwan upang bigyan daan ang nalalapit na long holiday. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ito po ay bunsod ng naihaing petisyon ng NLEX Corporation for the SETEX noong pang 2020 and 2022. After a very meticulous review and compliance to all the procedures and requirements, publication and posting of the surety bond, binigyan na po ng pagkakataon ng aming pamunuan na makalikom ng additional toll fee ang ating SETEX. Karagdagang singil ang sumalubong sa mga motorista na dumaraan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX ngayong araw. Ayon kay Julius Corpus, spokesman ng Toll Regulatory Board, 2 taon rin nila itong pinag-aralan bago aprubahan ang dagdag singil sa toll na ito. Sa bagong toll increase, may dagdag singil na 25 pesos sa Class 1 vehicles, 50 pesos sa Class 2 at 75 pesos naman sa Class 3 sa Mabalacat City hanggang Tarlac. Pagdating ng Mabalacat hanggang Tipo, Hermosa sa Bataan ay may dagdag
dagdag ng 40 pesos sa Class 1, 81 pesos sa Class 2 at 121 pesos sa Class 3. Habang sa Tipo Hermosa naman, papuntang Tarlac ay may dagdag na 65 pesos sa Class 1 at 131 pesos sa Class 2, 196 pesos sa Class 3. Pinaka-latest na adjustment dyan nangyari noong unang bahagi ng 2022. Ito po yung dahil naman dun sa petisyon noong 2016 na kanilang naihain. Medyo matagal po yan bago na ipatupad sapagkat maraming kadahilanan. Isa na po yung pandemic at that time. Samantala, bukod sa toll hike, pinatutupad naman ng TRB ang dry runs sa 100% cashless transaction ng Radio Frequency Identification o RFID sa mga toll plaza sa NLEX. Layo ng TRB na matiyak ang kahandaan ng bawat toll operator bago nila ipatupad ang full implementation ng cashless transaction sa pangunguna ng DOTR. Yung pakay po ng dry run natin, Sir Nasor, is number 1 upang makita natin kung nakahanda na pa ang mga toll operators kung sakaling ipatupad na muli yung tinatawag na officially cashless, wala ng cash. Pangalawa, makita natin kung ano pa ba ang kailangan palitan, improve, ayusin sa existing toll collection equipment po nila. Nagkukos pa rin ng aberya paminsan-minsan. At sana naman po magiging maayos lahat ang ating dry run at then kung ano man ang resulta ng dry run ito, i-recommenda po natin sa DOTR yung ating assessment kung pwede na ba o hindi pa pwede. Samantala, sususpindin muna ang dry run simula October 27 upang bigyang daan ang long holiday at Barangay Sanggunian at Barangay Sanggunian Kabataan Election o VSKE. Payo naman ng NLEX Management sa mga wala pa ring RFID sticker na magpakabit na ng RFID sticker nang sa gayon ay makaiwas sa mabigat na trapiko. Mas marami na po talaga yung mga nagpapakabit ng RFID at yun nga po mas mainam po talaga, mas beneficial po na RFID na po yung ating mga motorista at mas mabilis po nga ang pag-travel lalo dito sa pagpasok sa ating mga toll plazas at ganun din yung pag-exit po kung saan man po sila patutungon. Mas mabilis po talaga at ito po ay sana hindi na po makakapag-cause ng mahabang pagpila dito sa ating mga toll plazas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuo na ng Quick Response Team ang National Grid Corporation of the Philippines para sa anumang aberya na posibleng mangyari sa araw ng halalan sa Panay Island. Sila ang ide-deploy para sa mabilis na pagresponde at pag-aayos ng mga transmission line sa araw ng botohan. Ito ang balita ni Lane Moreno. Starting October 28, may quick response team na kami. And we'll be doing all the rechecking and checking all the major transmission line for possible defects na kailangan i-correct. They are on quick alert status din na quick response team din sila. Then they'll be deploying around the island of Panay. Naghahanda na ang Quick Response Team ng National Grid Corporation of the Philippines na ide-deploy sa iba't ibang lugar sa isla ng Panay para sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Ang mga ito ay binubuo ng mga technical person na experts sa troubleshooting ng mga high voltage equipments at mga transformers. Simula October 28, i-activate rin ng NGCP ang kanilang 24/7 overall command center para tiyakin ang maayos na transmission ng kuryente. Kahit holiday, on duty pa rin ang kanilang mga critical units tulad ng operation at maintenance, crews, pilot at administrative personnel. 2 substation engineer rin ang duty sa bawat 8-hour shift. Magre-release din sila ng grid status report kada 4 na oras.
Simula pa noong nakaraang buwan, nagsasagawa na ng scheduled maintenance ang NGCP sa kanilang mga linya at clearing operation, tulad ng pagpuputol ng mga kahoy na malapit sa mga transmission line. Sa araw ng butuhan, suspindido muna ang lahat ng mga maintenance work at constructions. Tuloy-tuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng NGCP sa PNP at AFP, DENR at COMELEC para sa seguridad ng kanilang mga substation at linya ng kuryente sa isla. We have already met before with the power sector, and they have also assured us na wala tayong problema as regards the power aspect of doing the election. Kung may mga contingency measures naman na sila na set, in the event there will be outages na talagang hindi maiwasan. Sa kabila nito, hindi pa rin matitiyak ng transmission service provider na walang mangyayaring brownout sa araw ng halalan dahil hindi rin nila kontrolado ang supply mula sa mga power plant o kung hindi magkakaproblema sa distribution ang mga electric cooperative. We will do our best to make sure it's available. Kasi hindi ko rin mag-guarantee na walang aakyat na ahas, walang magiging lightning strike. Like I said, so many things out of our control. The best way we can do it is work on the mitigating or yung restoration timing. Gayunpaman, tiniyak pa rin ng NGCP na maidi-deliver nila ang kuryente sa mga distribution utilities o electric cooperative. Lilin Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, siguro naman po ay hindi lingid sa kaalaman nyo ang nangyayaring sigalot ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas Group sa Palestine. At marahil, narinig nyo na rin ang tinatawag na Iron Dome ng Israel. Ano ba itong Iron Dome na tinatawag? Ang Iron Dome ay isang missile defense system na ginagamit po ng Israel upang protektahan ang kanilang teritoryo laban sa mga rocket attacks. Ito ay isang teknolohiyang militar na binubuo ng mga radar, sensor at interceptor missiles na nagtatrabaho ng sama-sama upang mapabagsak o mailigaw ang mga projectile na papunta sa mga populated areas. Ang Iron Dome ay ginagamit para depensahan ang mga lugar ng Israel mula sa mga rocket attacks na nagmumula sa mga kalapit na teritoryo, lalo na po mula sa Gaza Strip at iba pang mga kalapit na lugar. Sa pamamagitan ng pag-detect ng mga rocket na papunta sa kanilang mga lugar, agad ito nagpapalabas ng interceptor missiles upang pasabugin ang mga rocket bago ito makarating sa kanilang target. Ang Iron Dome ay naging bahagi ng mas malawakang missile defense system ng Israel, kabilang ang David Sling at Arrow, na naglalayong mapanatili ang kaligtasan ng bansa mula sa mga missile at rocket attacks. Pero ang Iron Dome po ay hindi perpekto at mayroong mga limitasyon. Subalit, ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pambansang seguridad laban po sa mga banta mula sa mga kalapit na mga teritoryo. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ating mga kauserong Pinoy, ito na po ang inyong oras, ang inyong pagkakataon pala. Ang komentaryo po ni Linda Tavas hinggil sa hazing. Ito na naman po, justice for the student. Tuloy-tuloy ang hazing na yan. Bakit di masawata ng gobyerno? May anti-hazing law naman. Totoo Sabi po naman yan. po. Sabi naman ni Ned Pangilinan, sa parehas na issue, isang buhay na naman ang nasayang dahil sa hazing. Dapat lahat ng school na may fraternities mabigyan ng babala para maiwasan ang mga ganyang pangyayari. Yun, sayang talaga yung buhay. Batang-bata. Ayan. Si ano nga pala? Binabati tayo ni ano? Si Ben? Taga Korea? Floran. Si Flora. Oo, nakita ko nga, active ulit siya. Active na active lagi yan. Hindi nagpapahuli yan. Happy viewing kay Florange at syempre mga palagi rin natin na mga manonood. Mga kausin natin. Ito pang ating mga kausin ngayong gabi.
Ano mga araw ngayon? Martes. Sina Maria Francisca Martin, si Emilia Rama at si Leonor Guarino. Maraming salamat din po sa pagtutok kay Crisanto Salazar, Esther Makinon at Darna Ann Ravelo. Mahilig ba yan sa Darna? Oo. Mars Ravelo. Oo eh. Nabutan mo ba yun? Mars Ravelo. Oo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtutok. At narito naman ang mga issue dapat abangan mamaya sa Y News. The Department of Foreign Affairs announces the arrival of the first batch of Filipinos from Israel. Hamas demands release of 6,000 prisoners in exchange for individuals held in Gaza. What information did Hamas leader convey regarding the group's capacity to release 6,000 Palestinian prisoners? You will want to hear it. Plus, Brussels is on high alert following a deadly shooting incident in the city center. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 17 at 17 na nagsasabi, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.